Naharap ngayon sa 110 million peso libel case si Press Officer Claire Castro matapos maghain ito ng reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news kaugnay ng solar power business nito. Nilinaw po naman babatas na layunin po ng kaso na ipagtanggol ang kanyang pangalan laban sa umano'y maling impormasyon, kabilang na po yung umano'y pagbebenta niya ng kumpanya niyang may government franchise sa Meralco na una nang inilabas ni Castro sa vlog nito. Samantala, naging emosyonal naman ang mambabatas nang mapag-usapan ng kanyang ina na si Senadora Loren Legarda na sinasabing mas apektado sa kinakaharap niyang issue. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, sa Balayan Regional Trial Court dito sa Batangas, formal na isinampa ni Congressman Leandro Leviste ang kasong libel laban kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Kumpiyansa si Leviste na mananalo sa kasong ito. Kung sakali, 110 million pesos ang babayarang multa ni Castro dahil umano sa pagpapakalat ng fake news kaugnay ng solar energy firm ng kongresista. Kinasuhan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng civil libel si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Ang kaso ay inihain ni Leviste sa Balayan Regional Trial Court sa Batangas dahil sa pagpapakalat niya ng fake news ni Castro laban sa kanya kaugnay ng solar power business nito. Idiniin ni Leviste na libelous ang mga pahayag laban sa kanya ni Castro. Nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. Muling itinanggi ni Leviste na ibinenta niya sa Meralco ang kumpanya na may prangkisa, gaya ng pinapalabas ni Castro sa vlog nito. Sinabi rin anya ni Castro na nagkapera siya sa pagbebenta ng prangkisa sa Meralco. Ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Sa pangangatwira naman ni Castro na inamin ni Leviste na hindi na siya ang may-ari ng solar para sa bayan dahil nag-divest na siya ng kanyang shares, ito ang tugon ng kongresista. Sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. Inamin naman ni Leviste kung bakit si Castro lang ang kinasuhan niya at hindi kasama si Ombudsman Crispin Remulla na unang naglabas ng issue sa franchise deal nito, gayon din si Energy Secretary Sharon Garin na nagpataw naman ng 24 billion pesos na multa sa kanya. Ang dalawa niya ay kaibigan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Kung ano lang po masasabi ninyo doon sa statement ni Ombudsman Boying na siyang pinagmulan po nitong issue na to na wala raw po kayong kahihiyan sa pagbebenta ng prangkisa ng inyong kumpanya? Opo.
uulitin ko na lang po ang pahayag ko kanina na ginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina, kaya hindi ko po direktang sinasagot ang mga pahayag niya o ng ibang mga kawani ng gobyerno. Yung general na sagot na pwede ko pong ibigay ay hindi po totoo na hindi ko binenta ko ang kumpanya na may prangkisa, at hindi po totoo na gumawa ako ng pera galing sa prangkisa. Napaliwanag ko po kanina, malaki po ang aking lugi sa prangkisang yon at tumigil po ang operasyon ng kumpanyang yon dahil sa mga kaso at mga ibang issue na ibinabato ng mga kakompetensya na ayaw pumasok ang competitor sa merkado nila. Pinabulaanan naman ni Leviste ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na umiyak siya sa kanyang ina dahil sa mga pag-atake sa kanya. Pero halos maluha-luha sa presko ng kongresista nang pag-usapan ng ina na siyang mas apektado at nai-stress dahil sa kanya. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasistress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. Binigyang diin ni Leviste na nais niyang dumalo sa investigasyon ng Senado. Gusto nga raw nito na gulatin na lang sila sa kanyang pagdalo. Pero marami ang tumatawag sa kanyang ina na huwag itong dumalo. Itinuturing ng kongresista na banta ito sa kanyang buhay. Pero babala ni Leviste na kapag siya ay namatay, ay lalabas ang buong files, hindi lang ang Cabral files na naglalaman ng mga sangkot sa flood control mess, kundi maging ang iba pang mga katiwalian sa gobyerno. Anyang mga lumabas sa media ay tip of the iceberg lamang. Ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kung sakali naman na humingi ng paumanhin sa kanya si Castro, ito ang tugon ni Leviste. Sa isang statement, sinabi ni Castro na inaantabayanan na niya ang kopya ng complaint ni Representative Leviste. Sabay hirit na bakit siya lamang ang kakasuhan nito at hindi ang Office of the Ombudsman. Anya, ang inihain ni Leviste sa kanya ay para anumano para siya ay mapatahimik sa pagtalakay sa mga issue. Alex, hiling ni Congressman Leviste kay Castro na sana daw sa gabing ito kung magbablog ang USEC ay tungkol sa foreign direct investment sa bansa at kung papaano ba aayusin ang peso-dollar rate na almost 60 pesos na ang palitan. At ang sabi niya ay ang ibinenta ng ang kanyang kumpanya ay dapat wala siyang dapat na proteksyonan, wala raw daw kasi siyang asawa at anak, kaya wala rin siyang kailangan na pera mula sa gobyerno. At binanggit din Alex sa press con kanina ni Congressman Leviste yung kanyang hamon na ilabas ang SALN ng lahat ng mahigit 300 kongresista dahil siya raw ay i-disclose naman niya lahat yung kanyang mga ari-arian sa SALN. Alex. Okay, Eden, pakiulit, ano yung huling binanggit ni Congressman Leviste nung sinabi na kung sakaling humingi ng paumanhin itong si Attorney Claire Castro, anong sagot niya doon? Marami hindi makuha, ang bilis kasi ng video. Ang sabi niya ay kung gagandahan niya daw yung kanyang apology, Alex. Ayun, gandahan. Bet hindi pa siya nagagandahan doon sa kung magsosorry man. Hindi pa nagsosorry, no? Hindi pa nagsosorry, parang ganon.
Yes, Alex, hindi pa siya nagsusorry, sa halip ay pinangangatwiranan nga niya yung kanyang mga content doon sa vlog kaugnay ng solar energy firm ni Leviste. Sabi nga ni Leviste, kung sana'y nag-research na mabuti Ayun. itong si Jose Claire Castro, baka naiwasan yung mga mali-maling datos at baka hindi humantong sa ganitong kahihiyan ang opisyal. Oo, kaya tama ka, Eden, no? May sinasabi itong young legislator na malalaman ang buong katotohanan doon sa pagbenta niya ng kanyang kumpanya. Pwede daw puntahan ang SEC at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Dapat talaga nag-research, no? Para makuha mo yung buod ng katotohanan at anong totoong nangyari sa kumpanyang yun, di ba? Yes, Alex. Bukod dun sa Securities and Exchange Commission, pwede rin naman daw yan sa PSE dahil listed yung kumpanya ni Congressman Leviste, Alex. Ayun. Panghuli, pinapaintulutan ba ang isang tagapagsalita ng Palasyo, Malacanang, na magsalita dahil, kung may mga ganun bang kasulatan dyan sa Malacanang na kapag ikaw ang tagapagsalita, dapat ang binabanggit mo lang, kahit na vlog man yan, tungkol lang sa Pangulo, pagandahin mo ang imahe ng Pangulo at hindi ka banat ng mga kaaway ng Pangulo. Alex, yung magugunita doon sa kanyang press briefing dati, natanong natin siya kaugnay nung sinasabi niya na bababa sa 7 piso yung presyo ng bigas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi niya doon, Eden, ang issue niya sa kanyang vlog ay sa labas ng press briefing at hindi yun bahagi ng ginagawa ng press briefing sa Malacanang. Ibig sabihin, inihiwalay niya yung kanyang vlog doon sa mga sinasabi niya sa press briefing. Pero marami rin ang mga nagtatanong na siya bilang nagsasalita para sa Pangulo ay kung dapat ba itong kanyang mga ginagawa sa kanyang mga vlog, Alex, dahil pinupunan na rin naman yan yung pagbablog ng press briefer ng Pangulo, Alex. Okay, habol ko na lang, Eden, total, nasa lalawigan ka ng Batangas. Kumusta ang sentimiento ng mga Batanggenyo ukol dito sa bangayan at nangyari sa kanilang kinatawan dyan sa lalawigan? Alex, may mga nakausap tayo kanina na sila ay sumusuporta kay Congressman Leviste. At meron ding mga nagsabi, Alex, medyo nakakalungkot lang din. Although sinabi naman ni Congressman Leviste na ayaw niyang makulong si Jose Castro, kaya hindi sila nagsampa ng cyber libel o yung criminal case. Pero dun sa ilang nakausap natin, ang sabi nila, sana nga daw makulong na itong si Jose Castro. Pero hindi yan ang gusto nga ng kongresista, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin, dyan po sa lalawigan ng Batangas. Thank you.